Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, maaari ba kayong tumayo at tayo magdarasal? So, pangungunahan muna ni Ma'am. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, magandang araw ulit mga bata! Kamusta ang araw nyo ngayon? Maganda. Very good. Ngayon, sa Hanay 1, may lumiban ba sa klase natin ngayong araw? Wala. Sa Hanay B, meron bang lumiban sa klase natin ngayong araw? Wala. Sa Hanay C, may lumiban ba sa klase natin ngayong araw? Wala. Very good. So, palakpakan nyo nga ang inyong sarili at walang lumiban sa klase natin ngayong araw. So, ngayon, bago tayo magsimula, ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Sino ang nakakaalam ng tinalakay natin kahapon? Ate Janice, ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Tama, ang anyong tubig. Ano nga ba ang anyong tubig? Tama. Magbigay nga ng mga halimbawa ng anyong tubig. Karagatan, tama. Dagat, tama. Ilog, tama. Very good. Palakpakan nga natin ang lahat ng sumagot. Yon, tayo'y kakanta at ng masigla at kakantahin natin ang kantang Anyong Lupa. So, susundan nyo lang si Ma'am, ha? So, very good. So, ito ang kantang Anyong Lupa. Mga anyong lupa dito sa ating bayan, lambak kapatagan, yaman nitong bayan, talampas at bulkan, kay gandang pagmasdan, burol kabundukan, ating alagaan. Naintindihan nyo ba ang kantang Anyong Lupa? So, ulitin nga natin. Mga anyong lupa dito sa ating bayan, lambak kapatagan, yaman nitong bayan, talampas at bulkan, kay gandang pagmasdan, burol kabundukan, ating alagaan. Very good. So, ngayon magsiupo na kayong lahat at tayo magsisimula na sa ating aralin. Nag-enjoy ba ang lahat? Very good. So, ngayon, alam nyo na ba ang ating pag-aaralan ngayon? Hindi pa. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang anyong lupa. So, ano nga ba ang anyong lupa? So, ang anyong lupa ay ang iba't ibang pisikal na katangian at natural na pagkakabuo sa ibabaw ng daigdig. So, tulad ng bundok, burol, kapatagan, talampas, lambak, at bundok. So, ipapaliwanag ni Ma'am ang iba't ibang kahulugan ng mga uri ng anyong lupa. Una, ang lambak. So, ano nga ba yung lambak? So, ang lambak ay ang patag na pinapaligiran ng bundok, ng dalawang bundok, at isang uri ng anyong lupa kung saan may mga parte na hindi pantay-pantay ang lupa. So, ang lambak, ito yung dalawang pinapaligiran ng bundok na may lupa sa gitna na minsan may tubig din dito sa ibang may lambak na lugar. So, ito ang halimbawa ng lambak. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, naintindihan ba kung ano ang lambak? So, very good. So, next is ang kapatagan. Ano nga ba ang kapatagan? Ang kapatagan ay isang herograpiya o mahaba at malawak na lupain. Madaling linangin at paunlarin ang mga pook na kapatagan. Mainam ito sa pagsasaka, pagtatayo ng mga kabahayan. So, halimbawa nun yung sa bukid natin. Ganon ang isang halimbawa ng kapatagan, yung natatamnan natin ng mga palay, mais, or iba pang mga gulay. So,
narito ang mga halimbawa ng kapatagan. Naintindihan ba ang kapatagan? Tama. So, ngayon, dadako tayo sa bundok. Ano nga ba ang bundok? Alam nyo ang bundok. So, ang bundok ay isa sa pinakakilalang anyong lupa na may mataas na lupa at mataas na patulis or pabilog na ang tuktok nito. So, nakakakita na ba kayo ng mga bundok? Nakakaakyat na ba kayo sa mga bundok? Tama. Oh, very good. So, sino dito ang nakaakyat na sa bundok? So, Ate Ira, ano ang ginawa mo sa bundok? Umakyat. Tama. So, naintindihan ba ang bundok? Ito ang halimbawa ng bundok. Ganyan. So, ngayon, dadako ulit tayo sa isang uri ng anyong lupa. Ito ang burol. So, alam nyo ba ang burol? Hindi pa. So, ang burol ay isang anyong lupa na lumalagpas sa taas ng pumapalibot na kalupaan. Sa isang limitadong sukat, kadalasang may natatangi ng tuktok, bagaman sa ibang lugar na may ungos, na maaaring tumukoy ang isang partikular na seksyon ng dalusdos ng ungos ng walang malinaw na tuktok. Maliit na burol ang isang punso. Para siyang, nakakita na ba kayo sa Bohol? Yung mga parang, ang style niya is bundok-bundok na lupa. Yun ang halimbawa sa may Cebu. Cebu yun, sa Bohol. So, ito ang mga halimbawa ng burol. Naintindihan ba kung ano ang burol? So, very good. So, the next is ang talampas. So, alam nyo ba ang talampas? Hindi pa. So, ang talampas, ito ay minsang tinatawag ding mesa na may kapatagan sa tuktok ng isang bundok o anumang lokasyong lupa na mataas kaysa sa anumang katawan ng karagatan o katubigan. So, ito yung yung nasa taas ito yung malapit sa mga karagatan na may para siyang mesa na pahugis, parang mesa na bundok siya, pahugis mesa na ang lapad ng kanyang ibabaw ay palapad. Yun, ito ang halimbawa ng talampas. Alam na ba ang talampas? Very good. So, ngayon, ayan ang ating mga uri ng anyong lupa. So, naintindihan nyo ba kung ano ang mga anyong lupa at ano ang mga uri nito? So, very good. So, tingnan nga natin kung may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayon. So, ako ay magtatanong sa inyo. So, kung may natutunan kayo, ano ang iba't ibang uri ng anyong lupa? Tama, kapatagan, lambak, talampas, bundok, at burol. Very good. So, ano ang pagkakaiba ng bundok at lambak? Ate Ira? Tama. So, isa pa, ano ang pagkakaiba ng kapatagan at bulkan naman? Very good. So, the last one, ano ang kahalagahan ng anyong lupa sa ating kapaligiran? Tama, thank you. Kayo nga ay may naintindihan nga ngayong araw. So, ngayon, tayo ay maggagawa ng activity groupings. So, narito ang direction. Ang klase ay mahahati sa 3 pangkat. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat at bawat pangkat magtatala ng isang representative pag nangyari. At ang bawat pangkat pipili ng isang
pinakapaborito nyong anyong lupa na halimbawa, burol. Idodrawing nyo ang burol. Kung ano nga ba ang burol. So, or kapatagan, or lambak, or bundok at talampas. At ang bawat grupo ay may 10 minuto lamang sa paggagawa. So, pagkayari inyong mag-drawing, kayo ay ang napiling leader ay siyang magpe-present sa harap ng ating klase. So, igugrupo ko kayo sa 3 grupo. So, eto na ang hanay A, eto ang hanay B, eto ang hanay C. So, naintindihan ba ang inyong gagawin mga bata? So, very good. So, yun, may gagawin ulit kayong aktibidad. So, bawat isa sa inyo ay maglabas nga ng isang buong papel at lapis at tayo'y mag-activity. So, ang gagawin nyo lang, ibibigay kong papel sa inyo na inyong sasagutan, bibilugan nyo lang ang mga tamang sagot ng titik na tamang sagot. Okay? So, 1 to 6 lang ito. Very good. So, ididikta ni ma'am kung ano ang mga tanong at inyong sasagutin sa inyong sagutang papel. O, naintindihan ba? Tama. So, ngayon, bago tayo umuwi, kayo ay gagawa sa inyong bahay ng inyong activity or school works or assignment. So, ang gagawin nyo lang, gagawa kayo ng isang paborito nyong anyong lupa at sa susunod na klase ay inyong ipapaliwanag ito. Idodrawing nyo ang inyong paboritong anyong lupa at ipipresent ito sa susunod nating klase. Naintindihan ba mga bata? Very good. So, tayo na ay magsitayo at tayo'y magpapaalam na sa ating mga ka-classmate or kaklase. So, goodbye class. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi.